Sabi nila, delikado daw pumunta sa lugar na ito. Pero yun ang akala ng iba dahil hindi peligro ang nakita ko, kundi isang paraiso. As you can see, kulay dilaw yung gas dito and walang green, walang pula. At di ba sabi nga nila, ang tawi-tawi puro small bikes lang. Wrong, nagkakamali kayo guys dahil dito mayroon mga big bikes. R6! Ito may ZX-10R dito. At isa pa guys, lahat sila naka full gear. Dito wala tayong gagamiting maski piso or pera. Ito yung gagamitin natin. First time kong ma-experience and it's amazing, no? Na-experience ko tong ganitong barter trade. So right now we are here at the top of Ashcraft. We're going to Sitangkay, no? Mamimit natin si Hainun, ang the original singer of Dayang Dayang. Samahan niyo ako mga Lodi Cakes sa ating kauna-unahang pagbisita sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas. At ito ang Tawi-Tawi. Hi! Tawi-Tawi mabuhay. Mag-garden tayo. Magap na bukaw tawi-tawi. Kakarating pa lang natin sa Tawi-Tawi guys, sa Tiagad. Natry ko ito sa Zamboanga City. This time naman sa Tawi-Tawi. Sarap. Sabi nila, sati daw, ito yung madalas nilang bine-breakfast. So, breakfast tayo. Time check. Ayan. It's 9:44 AM. No? So, breakfast tayo ng sati. Let's go! At dahil andito tayo ngayon sa Tawi-Tawi, hindi natin pwedeng palagpasin ang Budbungaw. So sabi nila, pag di mo daw ito napuntahan, parang hindi ka rin daw nakapunta ng Tawi-Tawi. Bakit nga ba? Tara! Let's go! Andito tayo ngayon with Miss Ma'am Kin. Ayan, ma'am. Bakit tinatawag siya Budbungaw? Budbungaw po kasi bud, ibig sabihin bundok. For Sama and Tausug, ang tawag namin bud. So, bud ng Bungaw, bundok ng Bungaw. Bungaw is the place and bud ay bukid or bundok. In Bisaya, bukid, in Tagalog, bundok. Bakit kailangan siyang puntahan ng lalo ng mga first time na pupunta dito? Dito po sa amin, kapag may mga bumibisita, ang belief namin, naniniwala kami na kapag pumunta ng lugar namin, dapat makakita talaga ng Budbungaw kasi ito yung paniniwala na hindi ka talaga nakapunta ng Bungaw kapag di ka nakaakyat dyan. So, kailangan mo siyang akyatin muna. Kailangan kong akyatin. So, mga ilang steps? 1,890 steps po. 1,890 steps na paakyat. Ayun, Budbungaw.
guys, so after 45 minutes, konting-konti na lang maabot na natin yung anong tawag nun? Pinakadulo? Pinakatuktok ng Budbungaw. Let's go! Alam niyo yung vacation! Alam niyo yung vacation! We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, no need... Stairway to heaven. Pasal dila yung moment yan. Wow! So finally, we are here after 45 minutes from down there to here. Ito na yung pinakatuktok ng Budbungaw. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Between the sun and the deep blue sea. Punta tayo doon, may, anong tawag yan? Ayan, signage pala. Sasabihin ko saan ang arko eh. Budbungaw. Working on my fishing skills in a little boat that I rent. Ain't got nothing but time to kill. No vacation's been more heaven sent. Between the sun and the deep blue sea. Tan and red. And guys, mula dito, makikita din natin ang airport nila. Ayan. Diyan ako naglanding kanina. And mula din dito, makikita din natin ang pinakamalaking mosque nila dito sa Tawi-Tawi. My feet in the sand. Green umbrella drink in my hand. Survivor! Eh, Budbungaw! Between the sun and the deep blue sea. Tan and red. So alam nyo guys, kanina habang paakyat tayo dito, may nabasa ako na parang hugot na mas worth it itong balikan kasi sa ex nyo. Sa ex mo, di ba? So, totoo nga, worth it yung pagpunta namin dito at lalong-lalo na pa-sunset yung pag-akyat namin dito. Dahil yung sunset, yan, as you can see sa likod ko. Ayan, sobrang ganda. Sobrang ganda ng lightings and syempre, yung vibes and of course, yung mga tao dito, grabe mag-welcome. So, mali yung mga sinasabi nila. It's worth it talaga yung pagpunta ko dito. Green umbrella drink in my hand. If you must, oh, if you need me, between the sun and the deep blue sea. So good morning! So today mag-ride tayo dito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ayan. As you can see, kulay dilaw yung gas dito and walang green, walang pula. Kulay dilaw. And by the way, yung gagamitin nating motor ay Yamaha Tenere. Ayan.
Sugala. So ito yung food capital ng Tawi-Tawi. At di ba sabi nga nila, ang Tawi-Tawi puro small bikes lang. Wrong, nagkakamali kayo guys dahil dito mayroon mga big bikes. Kahit ako nga na-shock. Ayan, may Ninja 1000. Ito yung gamit natin, Yamaha Tenere. Ito naman, ano to? Ha? MT-09. MT-09. Di ba may MT-09? Yamaha MT-09. CB. ADB. Tsaka versus 1000. Di ba? Ito, Ninja. Merong Ninja dito, sports bike. Siyempre kay Kapo, Himalayan. R6. Yamaha R6. And R3. Ito naman, Ninja. Dito naman, R3 ulit. R3. Dito, 250. Tapos, TFX. Ito, may ZX-10R dito. And of course, Suzuki. Ayan. Diba, meron silang big bike dito. At na-shock din ako guys. At isa pa guys, lahat sila naka-full gear. Kung napapansin nyo, lahat sila naka-full gear. Meron ding naka-racing suit doon. Yeah? Alpine Star pa. So mula dito, pupunta tayo sa lugar kung saan gaya nung dating panahon na meron silang barter trade. So subukan natin yun. Let's go! And bring us up, up, up. I wonder what is missing when we feel the way we feel, we do it right. Everything you're giving will somehow get back to you in time. Freezing cold, indescribable. Andito tayo ngayon sa Panglima Sugala. Kagagay ng sinabi ko kanina na ito yung food capital ng Tawi-Tawi. So dito natin ma-experience yung barter trade. Alam niyo yung sinaunang panahon, yung barter trade, product to product. For example, kung yung mga produkto nyo ay galing bukid, ibabarter nyo sa mga gusto nyo, lalo na sa mga produkto galing dagat. Dito, wala tayong gagamiting maski piso or pera. Ito yung gagamitin natin. In Bisaya pa, ito yung tinatawag nating balanghoy. Or ito yung tinatawag nilang parang bigas nila. Ayan. So, ito yung ibibabarter natin ang panggi. So, let's go! So, as you can see guys, maraming product dito. Ayan, mga gulay. Ito, may mga buwad. Madami kayong makikita dito at mapagpipilian ng mga produkto. Gaya ng mga guso, lato, dried fish, of course. Meron silang saang, meron silang in Bisaya pa, swaki. Paano ba sabihin? Palitan ko na. Pwede palitan ko na. Pwede palitan ko na, dalawa. Yan na daw. Ano daw? Oo daw. Hindi ko naintindihan. Okay? Aho daw, apo. Okay? Okay? Ayan, so may nakita tayo at pumayag si ate na makipagpalitan tayo sa kanyang produkto, which is yung saang, or anong tawag sa kanila dito? Kahanga. Kahanga. Ayan, kahanga. Sa panggi. So, ibabarter natin kay ate. Thank you. Doon na kanya yung kwan. Benny. And guys, as you can see, sobrang sariwa ng mga product nila dito. Galing pang dagat. Ayan. Buhay pa. Ayan. I'll show you. Wait. Ayan. Ang gumagalaw. So, ayan na guys. Nakapag-barter na tayo. Maganda si ate, no? Maganda. So, alam niyo naman, I've been living in sa Cebu City. Parang kinoconsider ko na yung self ko as a city girl. First time kong ma-experience, and it's amazing, no? Na-experience ko tong ganitong barter trade. Dahil dito sa Pilipinas, dito lang natin ma-experience yung buhay pa pala, yung living tradition na barter trade.
produkto to produkto. Sa dalawang ano natin panggi, meron tayong, di ko alam kung ilang kilo to pero marami na to. And guys, wala ditong ano, gumagalaw! And guys, dito wala silang timbangan, per tumpok-tumpok lang. In Bisaya pa, per tapok, kumbaga. Ayan, ayun yung panggi natin, and ito yung barter niya sa atin, yung saang or kahanga. At dahil andito tayo sa food capital, chichibog tayo. Let's go! So, syempre, meron tayong yung kinakain nating bangbang sug. Sa bangbang sug, lahat na pagkain nilalatag nila dito. Kung ano yung kinukuha mo, ano yung kinakain, yun lang yung babayaran mo. So, this one is Kanin yan. kakan, ha? Kanin. Kanin lang. May spices. Kanin pala to, kanin. So, akala ko, in Bisaya, budbod. Pero hindi siya budbod. Parang kanin lang. Parang butchik, right? Butchik. Butchik. May halo-halo sa Chowking. Butchi din. In Bisaya, sa tuwa, ano siya? Shakoy. Shakoy na may niyog sa loob. Sinudlan in Bisaya. Ayan. Ang tawag dyan, ma'am? I-prepare natin with halo-halo. Ito yung halo-halo. May halo-halo dito, ah. Sa kanila, butchik. Yes. Tapos, ito yung perfect pair with halo-halo. We're going to Sitangkay. Mamimit natin si Hainon, ang the original singer of Dayang Dayang. Ito, kwento ko lang, way back grade school to high school, laging pinapatugtog yan ng papa ko at mama ko. And finally, I'm a big fan of Hainon. Finally, mamimit ko na siya. Ito, kung sa Luzon merong wangod, the legendary wangod, dito naman sa southernmost of the Philippines, si Hainon. Ayan, mamimit natin siya mamaya. I'm so excited na may halong kaba, of course. And kasi solo ako pumunta dito galing Cebu. Pero syempre, I feel safe now dahil sa mga TSR riders. Nandito si Press, kasama natin si Capo. The Venice of the South. As you can see, may mga bahay sa gilid and dumadaan tayo sa gitna ng kanilang mga bahay. Amazing!
check. Ayan, ilang minuto na lang makikita na natin si Hainon, the original singer of Dayang Dayang or Pakiring-Kiring. And papunta pa lang tayo doon. As you can see sa likuran ko, yan yung mga Sama Dilaot. Isa sa mga tribe dito sa Tawi-Tawi or Sitakay Tawi-Tawi. And Bisaya pa kabaw sa kung isulti, but dito, mula dito, maririnig natin yung mga parang music instruments nila. My God, I can't wait to meet Hainon. Pakiring-kiring. Oh, di ba? Lao, may pagilala, maus ka lalabri pa, dayang-dayang. Welcome to the city, our municipality of Sitakay. Yes. And of course, Madam Lee, welcome po kay Katim po. That is Mr. Diki again, and Guys, si Hainon, yung original lyrics na Dayang-Dayang, hindi niya maulit-ulit yun kasi it's a impromptu. Kanta po yun na dinidescribe niya yung asawa niya. This time naman, ako yung kakantahan niya.
din po akong Cebu. Lumipad po ako para makita si Hainun. Sobrang saya ko po dahil grade school pa ako, kindergarten until high school. Every Sunday pinagpatugtog ko ng mama at papa ko yung dayang-dayang. And finally, nakita ko po siya kasi sobrang fan po ako ng dayang-dayang. And Amadil! Makadak! And syempre, magpapasalamat din po ako sa TSR, kay Press, kay our tourism officer, Rawadin. Maraming sa kanyang kapatid ko. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito. Alam ko na sa kakaunting panahon lang na aking pagbisita, napakarami kong natuklas ang mga bagay na hindi ko inaakala. Aaminin ko sa inyo, pinangunahan din ako ng takot. Pero nung ako na ang mismo nakasaksi ng tawi-tawi, mali pala ako, mali pala sila. Hindi delikado at karahasan ang nakita ko. Magmula sa mga kapatid nating mga Muslim, sa mga tradisyon at kultura nila, sa mga masasarap na pagkain, at syempre magagandang tanawin. Ito yung mga bagay na mapapaisip ka talaga na sa pinakadulo ng Pilipinas ay may isang tagong paraiso pala akong matatagpuan. Hindi pa ito huli. Pangako, babalik ako tawi-tawi.